Tara, pag-usapan natin ang isang classic na alamat mula sa Pilipinas. Itong isang kwento tungkol sa kung paano ang isang paraiso pwedeng maging isang diserto at kung paano ang kasakiman kayang-kayang tumuyo ng isang buong kaharian. Titingnan natin kung ano ba talaga ang mensahe nito na alam nyo, relevant pa rin hanggang ngayon. So, ito yung pinakatanong ng buong kwento, di ba? Paano nga ba nagiging disyerto ang isang paraiso? Parang simpleng tanong lang pero yung sagot nito malalim. Sumasalamin to sa kalikasan ng tao at kung paano natin tinitingan ng yaman. Paano nga ba nasisira ang isang bagay na sagana at puno ng buhay? Okay, para mas klaro, tingnan nyo to. Dalawang mukha ng isang lugar. Sa kaliwa, yan ang luntian, isang paraiso, puno ng buhay. Tapos sa kanan, yung disyerto, yung naging resulta. Yung pagbabago mula sa isa, papunta sa kabila, yan ang puso ng alamat natin at pinapakita nito kung gaano kalaki ang epekto ng isang maling desisyon. Okay, simulan natin. Unang bahagi, paraisong naging sakim. Dito, babalikan natin yung simula ng lahat sa kaharian ng luntian, noong paraiso pa to at yung kasakiman parang isang maliit na buto pa lang, natutubo pa lang. Imagine niyo to ha, isang lugar na parang perpekto. Ito yung luntian. Yung mga ilog dito sobrang linaw, parang kristal. Yung mga puno ang taas-taas, abot langit. At yung ani, laging sagana. Kumbaga, lahat ng tao dito masaya, walang problema. Sa ilalim ng pamumuno ni Haring Ginto. At dito na nagsimula ang gulo. Kasi si Haring Ginto, na dating okay namang pinuno, unti-unti nilamon siya ng paghanga niya sa sarili niyang yaman. Yung simpleng pagpapahalaga, naging obsession, naging pag-aangkin. Nagsimula na niyang isipin na lahat ng biyaya ng kalikasan sa kanya lang. Parang pamilyar, di ba? Dahil sa pag-iisip niyang yon, may ginawa siyang isang desisyon. Isang desisyon na magiging simula ng pagbagsak ng lahat. Dito na nagkaroon ng ngipin, kumbaga, yung kasakiman ng hari. At ito yung sinabi niya, pakinggan niyo mabuti. Ang tubig na ito ay galing sa aking lupain, kaya ito ay pag-aari ko. Grabe, yung isang bagay na para dapat sa lahat, ang tubig, inangkin niya. Dito natin makikita yung ugat ng maraming problema natin ngayon kapag ang isang basic need, ginagawang negosyo. Anong nangyari? Parang domino effect eh. Una, binabakuran niya ang mga ilog. Pangalawa, kung gusto mo ng tubig, kailangan mong magbayad ng ginto. At pangatlo, syempre, natuyo ang lupa at naghirap ang mga tao. Isang malinaw na chain reaction na direktang epekto ng kasakiman ng isa na nagdulot ng pagdurusa sa karamihan. So sa gitna ng lahat ng paghihirap na to, isang pagsubok ang darating sa hari. Isang test na magpapasya sa kapalaran ng lahat. At dumating ito sa anyo ng isang hamak na pulubi. Dumating nga itong matandang pulubi sa palasyo. Tuyong-tuyo yung mga labi niya, halatang uhaw na uhaw. At ang hiling niya, sobrang simple. Isang basong tubig lang. Yung hiling na yon hindi lang para sa kanya, busis yun ng buong kaharian na nagmamakaawa. Anong naging sagot ni Haring Ginto? Sa halip na awa, pinagtawanan niya lang. Tapos, pinalayas pa niya. Dito na talaga siya bumagsak. Total fail sa pagsubok ng kanyang pagkatao. At dahil sa ginawa niyang yun, dumating na ang singil. Ito na yung kasukdulan ng alamat kung saan kalikasan na ang maniningil sa kanya. Bigla na lang, yung kaawa-awang pulubi nagbago ng anyo. Nagliwanag siya at sa kinatatayuan niya, lumitaw ang isang makapangyarihang diwata ng kalikasan. Biglang baliktad ang mundo, di ba? Pakinggan niyo tong sinabi ng diwata, medyo may halong pambabara eh. Sabi niya, "Ginto ba ang gusto mo? Haring Ginto? Sige, ibibigay ko sa'yo yan." Ito na yung simula ng sumpa na sakto para sa kasalanan niya. At sa isang iglap, boom, yung tubig na ipinagdamot niya, yung tubig na binakuran niya, naging tuyong buhangin. Just like that, ang dapat nagbibigay buhay, naging simbolo ng kawalan. Kasunod niyan, yung mga luntiang puno, natuyo, at yung mga sanga, naging matutulis na tinik. Ang dating nagbibigay ng lilim at pagkain, ngayon nananakit na at walang silbi. At ito na, yung pinakamasaklap sa lahat para sa kanya. Yung ginto, yung obsession niya, naging alikabok lang. Mainit na alikabok.
ang pinaka-ironic sa lahat, yung yaman na pinagdamot niya, sa huli, wala ring kwenta. At yun na nga, naglaho ang paraiso ng luntian. Ang pumalit, isang walang katapusang disyerto. At si Haring Ginto, naiwan siyang nag-isa habang buhay na naghahanap ng tubig sa isang lupaing siya mismo ang tumuyo. Ngayong alam na natin ang buong kwento, himayan naman natin yung aral. Ano ba talaga yung gustong sabihin sa atin ng buhangin na to? Well, napakalinaw ng turo ng alamat, di ba? Ang tunay na kayamanan hindi yan nasusukat sa dami ng gintong iniipon mo. Nasusukat yan sa kung gaano kakawiling magbahagi sa iba. Isang leksyon na huli na ng matutunan ni Haring Ginto. At para sa akin, ito yung pinakamagandang metaphor sa buong kwento. Ang kasakiman daw parang buhangin. Habang lalo mo siyang hinihigpitan sa palad mo, lalo lang siyang tatakas sa mga daliri mo. At sa huli, wala kang mapapala. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Ang alamat ni Haring Ginto, hindi lang yan lumang kwento. Salamin to Kasi sa mundo natin ngayon, kapag ang mga bagay na dapat para sa lahat, tulad ng tubig, lupa, o kahit kaalaman, ay inaangkin lang ng ilan, isipin ninyo, anong mga modernong disyerto ang ating nililikha? Yan ang bagay na sulit pagnilayan.